Sir, tanong lang, sino ba talaga nagpapatakbo ng Malacanang? Mahirap po sagutin yan. Siyempre, presidente, pinagpapalagay natin. Pero yung tanong mo, may ano eh, may mali siya. Alam ko yung gusto mo sa tanong. Ipinagpapalagay po natin na presidente po yan dahil yan ang nakalagay sa konstitusyon. Kung may iba pa kayong alam, i-share nyo naman. Ako din, dual citizen ako. Gusto ko sana bumoto kaso di naman ako techie. Sana magpadala na lang sila ng voting card. Parang ano po, alam ko parang nakakaboto po sila sa ano eh. Tama ba sa Philippine Embassy ba? Ang bumuboto yung iba? May nangyari sa Davao ngayon, yun ang tatalakayin mo. Kulang po kayo. Huwag niyo po akong pagalitan. Pasensya na po kayo. Mamaya po, pagkatapos natin rito, ihahabol po natin yan. Kawawa naman ako. Napapagalitan pa ako. Yun ang talakayin mo. Hindi po ako interesadong pumila sa NFA, boss. Mapili po ako sa bigas. Ano nangyayari sa oral argument sa JA 2025 at Maharlika Investment Funds? Alam ko po may schedule po yung Supreme Court pero after ng election ng in-schedule nila. Hindi po, ayan, maraming press people, Sir Badong, ang hindi nakaboto sa lab kasi hindi pala sila nakaboto nung barangay election. Nung nakaraan, counted pala yan sa two-strike policy ng COMELEC. Sa Cebu lang yung 20 na bigas kasi boat rich sila. Tagilid kasi alyansa sa Visayas at Mindanao. Lalo, sabi ko nga magba-backfire yan eh. Pangako kayo ng pangako, sinasabi nyo Visayas, Visayas. Ngayon, wala po silang mabibiling 20 pesos, makikita nila taga Cebu lang. Napakaswerte naman ng mga taga Cebu. Proyekto ng buong bansa sa kanila lang natupad. At yan po ay babayaran po, yung kapupunan po, babayaran po yan ng mamamayang Pilipino. Hindi po yan Cebu lang po magbabayad. Mamamayang Pilipino po yan. Tama ka, Sir Bado, yan. Boss, tanong, ano kahalagahan ng political strategist gaya ni Lito Banayo? Siya kasi nagkumbinsi kay PRRD tumakbo. Pagdating naman kay Yorme, late na siya dumating. Binakbakan na ni Yorme si PRRD. Inday Sara TV. Kahit hindi ko po kilala si Lito Banayo personal, no? Hindi ko alam kung gaano siya kagaling. Pero siyempre, lahat kinakailangan po ng political strategies. Di ba? Alam nga namang yan po yung namamahalas kung paano kayo mangangampanya. Lahat-lahat po. Ano strategy nyo para kayo manalo. Parang ano po yan eh. Parang sa basketball, di ba? May kanya-kanya po. Merong coach. Yung actual na atake nyo sa coach yan eh. Di ba? Ano yung paano gagawin. Ganun po yung mga yan. No? Hindi ko lang po alam kung paano po talaga galawan nila. Pero siyempre po, importante po yan. Sila po yung mga behind the scene. No? Sila po ang mga behind the scene na talagang yung nakikita lang kasi natin, yung very visible lang, merong meeting de avance, merong mga nagaganap na motorcade o motor, tapos may mga caravan, tapos may mga stage. Sila po yung nag-iisip ng atake na yun. Kinakailangan nyo po yan. Hindi basta-basta yung kampanya. Lalo na yan national level. Yan po. Ganyan po ka-importante yan. Pero hindi particular yung sa isang tao. Siyempre, may mga sikat po. Si Lito Banayo ay isa po sa sikat na campaign strategies. Boss, ilang taon na lang mag-dual citizen na tayo? Filipino citizen at senior. Correct? Ako, 56 na ako sa June eh. 4 na taon lang, may 20% na.
Political strategist yun roon ni Uncle Ping Lacson. Tatay Badong, parang nalungkot ka, walang laruan sa TikTok, wala sa Patsabilyo. Masaya po kasi 'no, 'pag may mga laruan ka, eh. Pero siyempre, ang downside naman nun, hindi ko kayo napagtutuunan, pero gano'n din ba? Bakit parang ala ng debate mga politician, takot ba mga bobo? Ah, buhat po na nananalo yung mga hindi nakikipagdebate. Sir Badong, napanood niyo po yung live ni Ka Eric, marami siyang binunyag dun. Sa totoo lang po, wala na po rin akong time na manood ng ibang mga vloggers. No, kasi hindi po kasi gano'n yung diskarte ko rin, eh. Katulad din nila, hindi na rin po sila nakakanood ng mga ibang vloggers. Pero na lang kung may mga scoop, halimbawa may sinabi si gano'n na o may na-interview si gano'n. Pero kadalasan po, hindi marami kasi po nagba-vlog na nakabatay lang sila sa mga vlog ng iba, di ba? O, may mga sumikat po diyan na ito sinabi ni Ka Eric, sinabi ni Maharlika, ipe-play nila tapos magre-react sila. Ako kasi iba po yung atake ko, yung balita, magre-react ako sa balita. Okay, may vigil na pong nagaganap sa bahay ni Tatay Digong. So lahat po ng mga vloggers na taga Davao, lahat po ng mga taga diyan na pwede pong makapunta, mamaya po alamin din natin 'yan. Siguro mag-iisang oras lang tayo dito. Tapos lilipat po tayo, makiki-hook up po tayo sa SMNI. Meron update sa work from home, ni-require na sila magbayad ng VAT sa pilitan. Grabe, no? Antindi po, yan yung problema, eh, no? Gastos ng gastos, ayuda ng ayuda, tapos, boss, kape ka muna. Shoutout sa mga waray sa Leyte na solid DDS. O shoutout po sa mga waray, sabi ni Mario Salazar, na nagbigay sa atin ng $5. Punta ka Davao, Tatay Badong. Hindi po, ang layo po, eh. Boss Baz, balik tanaw muna tayo. Alam mo bang alibang ba? Meron sa FB po, Sir Badong, kay Tio Moreno. Kagigil ginagawa nila para ano, bakit? Ginagawa nila yon sa bahay ni Tatay Digong. Na-late na naman ako. Huwag po kayo mag-alala, ilang ano na lang, oh. Mag-isang oras na tayo, 5 minuto na lang. Wala kang laruan sa TikTok ngayon, Sir Badong. Nagsilayasan silang lahat. Ay wala po, FB po binuksan ko, eh. Sasalit-salitan ko lang po para naman mabuhay din tong FB. Bakit parang ala ng debate yan? Big Bear, asan ka? Boss Baz, isang sayaw nga na Ilyas dyan. Nagugustuhan niyo ba yung sayaw ko? Magtanong kasi kayo para umaba po yung ano natin. Mario Salazar, maupay nga gabi, iha, imo. Boss, si 10K, Cayetano, kahit papano, malinaw sumagot sa mga issue. Kaya siguro pinagtiyagaan ni PRRD kay. Grabe naman kay Alang Cayetano. Mahusay naman talaga yung mga Cayetano. Ang problema lang sa kanila, masyado silang yung loyalty nila, di ba? Nakita nyo, kung si Pia Cayetano sana, di ba? Sumanib sa mga Duterte, wala na sigurong problema yung kaso. Yung mako-question nyo sa kanila, yung loyalty nila. Medyo dilaw na dilaw talaga sila na kahit saan po pwede. Hindi ganun yung mga Duterte. Mas gusto ng mga Duterte yung mga solid sa kanila. Typical na typical talaga na sa yung mga Cayetano. Typical na mga politiko.
Inday Sara, hindi naprobahan sa pagbaba sa Senado ang sinasabi mong 10K kasi inihain akap-ayik sa tupad. Hindi siya pinagtiyagaan. Kundi talagang maganda ang pamamahala niya sa HOR noon. Mga balimbing Cayetano. Boss, ba sigurado ba kaya na i-raid nila bahay ni PRRD? Di naman siya guilty dito sa Pilipinas. Kasi kung gagawin nila ito, madadagdag lang to sa report at ikakaso ni Senator Amy at ng mga Duterte. Alam niyo po, wala na po, buhat po ng pinakulong nila si Tatay Digong. Ako po, ang masasabi ko po, wala na po silang hindi kayang gawin. Nakuha niyo po? Lahat na kaya nilang gawin eh. Kasi naipakulong nyo nga si Tatay Digong sa labas ng bansa eh. Yan pa ba hindi nila magawa? Kaya yung sinasabi nyo na parang imposible na i-raid pa yung bahay, wala na pong posible at imposible dito sa sitwasyon natin. Sir Baz, may kaso na ba si Tory at magkapatid na Rimulya? Pati na din si Marbil? So far po wala pa. Pinakakasuhan pa lang po. Pinaimbestigahan, pinakakasuhan. Siyempre, hindi naman po basta-basta kakasuhan yan dahil lang kay Amy. Magkakaroon po ng mga investigasyon batay sa mga pwede po kasi maging batayan yun eh ng ombudsman. Yun pong Senate hearing ni Amy. Yung resulta po doon sa Senate hearing ni Amy, pwede po maging batayan na yun initially. Bahala na po ang ombudsman doon. Ang laki ng campaign billboard ni Ate Pia Cayetano dito sa Davao City. Boss Bats, baka itanim na sa mga bahay ni Tatay Diggs yung mga dokumento ng Oplan para ibintang na galing sa Duterte. Narinig ko lang kay Sean Wayne kagabi, Inday Sara daw hindi mayor magalong sa 2028. Ano po sa tingin nyo? Alam nyo po, napakatagal pa po ng 2028. Ito po muna, ipanalo po muna natin kasi ang dami po nilang balak eh, 'di ba? May impeachment pa. So napakalayo pa po nung malusutan muna natin tong 2025 para may kakampi tayo na boboto pabor kay BP Sara, etc. Kapit tuko si Gwen sa posisyon. Boboto mo ba si Amy Buds? Ako, so far, kasi yan yung sinabi ko eh, no? Pinag-iisipan ko, kasi lahat ng kondisyon ko para iboto siya, nagawa. Sabi ko, pag etong investigasyon ni Amy, magre-resulta to sa rekomendasyon na makasuhan sila Torre, sila Marbil, magkapatid na Rimulya, sakto eh. Yun yung rekomendasyon ni Amy, di ba? Kumbaga, dito po, manggagamit po si Amy. Pero kung panggagamit niya, pumapabor sa atin, di ba maganda yun? May story niya sa Biblia, di ba yung dalawang magnanakaw na pinako rin sa krus? Ano yung sinasabi natin? Tignan niyo tong, sino ba sa kanila? Si Hestas at Dimas yan, di ba? Sino sa kanila yung nailigtas? Kasi sabi nga natin kahit huling sandali, yung isa challenge eh, di ba? Sabi kung talagang anak ka ng Diyos, palayain mo nga tayo, magpadala ka nga ng mga anghel, di ba? Yung isa, isama mo po ako Panginoon. Nakapagnakaw siya ng kanyang seat to heaven. Ganon din po to kung manggagamit si Amy at nagagamit natin yung panggagamit niya. Talaga naman eh. Hindi naman po natin pinababango si Amy na siya po ay tapat na, hindi po. Ang sinasabi ko, kaya niya ginagawa yun para makakuha ng boto sa mga Duterte. Kung pumapabor naman sa atin yung ginagawa niya, bakit naman natin tututulan? Katotohanan naman yung nilalantad niya.
Opo, si Ambassador Lacanilaw.